Milano. Henry Milano, good evening. Good evening, bro. Oh, hello bro. Ah, Ba't parang malungkot bro? Inaway ka bro? wala. May Akala may ko. sipon. Ah, Okay. Bro, matanong lang ko lang po, bro, kasi may kaibigan ako dito sa, kasama ko sa trabaho na sabi siya na, tinanong niya ako kasi may CFD siya na ano ba, tapos Katolik siya, tapos na taga Leyte siya, doon siya nakatira sa bundok. Nakagat siya ng ahas, tapos eh, pumunta. Hello, bro. sige ko. Oh, na taga-bundok siya sa Leyte. Tapos sabi niya, nakagat siya ng ahas. Tapos pumunta siya ng parang albularyo at doon nakaligtas siya sa kamatayan. Ano ba ang pwede nating ano yan? Pasalamat tayo sa kanya or ano ba ang kuan yan? Kasi Ay, bawal po ba talaga 'di ba magpunta ng mga albularyo pero nandun siya sa ano sa bundok. Tsaka walang ospital at saka walang ano. Pero nung pumunta siya sa albularyo yung parang mananambal ba? Ayun, gumaling siya sa kagat ng ahas saka nagbula-bula na yung ang baba niya. Hindi na siya makahinga. At yun hinurim-hurim na yung sa mananambal. Tapos na gumaling siya. okay. Oh, yun. Ang masasabi ko dyan is, huwag niyang uulitin yon na sa albularyo siya lalapit. Dahil yung binigyan sa kanya ng albularyo, sabi nga ni Brother Windel, kaya nilang magpagaling temporary. Pero may nilalagay na espiritu yan. Para yung yung espiritu nandoon is kumalma lang pero hindi niya pinalayas. Kailangan niyang gawin is i-renounce niya yon, yung paglapit niya na yon, at huwag niya nang uulitin. Dahil pag inulit pa na niya, baka sa susunod, talagang tatamaan na talaga siya. Yun ang ano natin doon. Marami albularyo na nagpagaling. Pero marami din kaso to sa amin na okay na sana yung bata, naglalaro na tumatakbo na yung bata, 4 years old. Pero pag uwi sa kanila, may kapitbahay, sinabi may magaling na albularyo doon, dinala yung bata, automatic pagkagabi, patay yung bata. Kaya mag-iingat tayo sa mga ganyan. Maraming kaso ganyan. Yung isang ano namin, yung born na INC. Oh, lumapit kay Father Darwin yon. Ang unang nag-deliverance si Father Wendell. Then sinundan ni Father Darwin. Kaso yung nanay niya hindi matanggap na pare ang gumagamot, dinala sa albularyo doon sa Davao. At doon na, hindi na nakauwi. Doon na siya talaga last na tinira. Patay yung yung INC member na yon. Oh, born yun, handog yun. Pero yun ang ano ko, wag nilang ipilit. Kung sakali na sila ay napagaling, wag sila basta-basta maniwala na yun na yun. Dahil saan ba kumukuha ng kapangyarihan ng albularyo? Sa kanyang gabay. Sino ba ang kanyang gabay? Espiritu Santo? Hindi. Ang binigyan ng authority ng simbahan ng mga pare. Hindi kailanman nagbigay ng authority si Kristo. Sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Ano man ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. At isa sa pinagbabawal ng iglesia sa lupa ang paglapit sa mga albularyo. Dahil pinagbawal ng iglesia yun, pinagbawal ng langit yun. Saan kumukuha ng kapangyarihan yung kanilang albularyo? Siyempre sa gabay nito. Sino yung gabay nito? Engkanto. Hindi pwede yung Espiritu Santo doon. Dahil sasalungat yung kay sinabi ni Kristo, sasalungat yun. Nalala ko yung albularyo doon sa Loon. Sinabihan niya si Father Darwin, ilang taon ka na ba nag-aral ng Biblia, Pader? Sabi ko, wow, yabang mo ha. Talagang kinumpronta ko yung albularyo. Tumilamsik yung tenga ko doon eh. Wow, yabang mo ha. Ikaw, ilang taon ka na ba nag-aral ng Biblia? Sabi niya, ikaw, yung father niya, ilang taon ba? Ikaw muna sumagot. Ikaw nagtatanong, ikaw muna sumagot. Para malaman ko kung meron ka bang maibubuga. Tatanungin kita.
nagpapakilala rin kasi yun as CFD. At kinonfirm naman ni buhay pa si ano nun, sino yung namatay na CFD president sa CFD Loon, kinonfirm niya na dati nilang kasamahan yon. Ikaw, ilang taon ka na ba nag-aaral ng Bible? Sabi, meron siya binanggit, nakalimutan ko lang kung ilang taon. Sabi ko naman, sa tagal mo nag-aaral ng Biblia, sino ang sasalita sa Matthew 18:18? Sabi niya, si Kristo. Si Kristo, sabi ni Kristo, ano man ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbabawal sa langit. Sino kanyang inutusan doon? Sumagot naman yung albularyo, yung mga pare. Ikaw, yung paggagamot ba, yung paggagamot ba, aprobado ba ni Padre Darwin o hindi? Sabi niya, aprobado ni Moises. Napunta ni Moises. Ang tanong ko, aprobado ba ng paring Katoliko yung paggagamot mo o hindi? Doon sa kanilang lugar, kamuntik na yung mataga. Kasi, pati ba naman yung pare inuto, talon padre, talon. Nagalit yung pare, tinakot siya, tumakbo yung hindi na bumalik sa simbahan. Pati yung anak niya, pinagbawalan na rin ng pare sa simbahan. Sabi na kasi mga tao kasi doon, ikaw, mamamatay ka kasi napakasama mo. Tapos sasabihin na sa Panginoon daw yung kanyang vision. Pero yung mga sinasabi, mamamatay ka. Sabi ng pare, cursing yung ginagawa mo, wag ka na bumalik rito. Ganon. So, may mga ganyan na okay na sana, kaso nga lang bumalik doon sa albularyo, mas lalong na siya, nahirapan dahil gumawa ng paraan yung gabay na hindi siya makalabas doon. Dito, 3 pasyente yata rito ang nagkaganon. Kaya huwag nyo nang ibabalik sa albularyo yon. Kung temporary siyang napagaling, dapat i-renounce niya pa rin yun. Yun, brother Henry. Okay, bro.